Okay ka na tay? Kumusta? Okay lang po, Daddy Frankie. Parang iba yung aura ng mukha ni tatay ngayon. Siyempre po, natutuwa sa magandang nangyari. Yun! Si Rochelle naman. Rochelle, kumusta? Pwede lakasan mo konti, medyo bingi ako eh. Okay lang po. Ayun! Diba? Masaya. Masaya. Kumusta naman yung ilang araw na pag stay dito sa bahay ni Daddy Frankie? Masaya. Yun! Kumusta yung boyfriend mo? Nag-text? Ah, wala kang boyfriend. Very good. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon, magandang tanghali at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po na nakapanood ng video ito, kumusta po kayo at mag-iingat po tayo. Alam ko, isa kayo sa nakapanood kila tatay, kay Rochelle, regarding sa kanilang problema. Pero, nakailang araw na po kayo dito tayo? Mula nung dumating kayo rito? So, naka 5 days. After 5 days nilang pag-i-stay dito sa bahay ng Team Daddy Frankie, ay masaya akong ibalita sa inyo na si tatay lalo nang gumwapo. Gwapo na yan bago dumating. After 5 days, lalong gumwapo. Sabi nila masaya na siya at naliwanagan. Tay, pwede bang ipaliwanag mo sa amin kung anong nangyari sa loob ng 5 days na pag-stay nyo rito? Bali po nung pumunta kami po doon sa Kwan. Sa isama na rin natin yun. Pupunta natin doon. Oh, lahat po. Pumunta kami nung nila Mang Rochelle sa PGH. Nung wala ako, hinatid ka nila Ma'am Rochelle sa PGH. Hindi, kasama po talaga. Ah, kasama siya. Sige. Bali, nung dumating po kami doon, medyo hindi maganda doon ang nangyari dahil ang dami po ng pasit doon. Ganun talaga doon, tay. Eh, yun yung sinabi ko sa inyo. Tsaka ano po, medyo parang sa tingin ko, mahihirapan kami doon kung doon kami na tuloy-tuloy. Okay. Ngayon po, umuwi na lang kami dahil wala daw bigay ni check up. Oo. Umuwi na lang kami. Mga makauwi ko siguro, dumating kami dito mga alas 4 lang ng Rosil, ano? Opo. Alas 4. Corner. Ngayon, napanood yung video ng pinsan ko saka yung pamangking ko na nagtatrabaho sa Tala Oo. Hospital, si Beverly. Na ano siya, nag-alok ng tulong din. Sabi niya kung doon daw dadalhin, medyo mapapadali dahil nurse siya doon. Oo. Ngayon, sinabi ko naman kay Ma'am Rochelle na may pamangkin ako doon na nag-aalok. Sabi naman ni Ma'am Rochelle na tatawagan ka na po, Daddy Frankie. Nung makontakta na po, sabi naman ni Ma'am Rochelle, sabi daw po ninyo na kung ano ang makakabuti, yun ang gawin namin. Yes po. Ngayon po, nagpahatid po kami. Sabi ni Ma'am Rochelle, ihatid kami doon sa may sakayan papuntang bayan. Dito lang sana ang balak namin sa Magallanes. Ang kaso, nung dumating kami sa Magallanes, walang dumadaan. Diniretso na kami sa Ayala. Doon naman sa Ayala, sumakay na kami ng papuntang GMA. Tinuro naman sa amin ng driver po niya. Okay. Tapos, pagdating sa GMA, itinuro po din sa amin ng driver kung ano ang sasakyan namin papuntang Malaria. Pagdating naman po sa Malaria, itinuro din po ng driver kung ano ang sasakyan namin papuntang Tala. Yun. Ngayon, nang makarating kami sa Tala, 6:30 ng umaga. Tamang-tama, andun yung pamangkin ko nakaantay na. Ay, so pagdating nyo po sa Tala, inabangan na kayo ng pamangkin nyo. Pag-chat po namin sa gate, sabi, reply po niya, saan po kayo banda, Tiyo? Sabi namin, dito kami sa may gate. Yun na, pinapunta na kami doon. Oo. Pagdating doon, diretso na kami sa loob. Ngayon, naisip naman ng pamangkin ko na mas maganda kahit kumain muna tayo. Hindi, balik na naman kami doon sa kantin. Oo. Kain muna. Pagkatapos, kumain, diretso na sa loob. Dala-dala na yung number. Pinapilapan na lang. Pilapan mo yung insan at ako nang bahala. Pinasok niya doon sa mismong ubi. Opo. Maaga pa. Doon kami pinatambay sa loob. Kasi maganda sa loob. Yung malamig. Doon na kami. Dumating yung doktor, si Bing, yung pamangkin ko, nasa labas. Kami lang nasa loob. Dumating yung doktor, siya talagang unang tinawag. Opo. Okay.
Ngayon, pinapawak ko sa kanya yung mga sabi ng doktor doon. Ano ba ang sabi doon sa inyo? Eh, sinabi nito lahat. Tapos mga nararamdaman niya. Tapos may mga record, ibinigay yung record, tinignan niya. Sabi naman ng doktor, ang ganitong karamdaman, indo na, hindi daw ito required ang operasyon. Oo po. Kasi nagkaroon na sila ng pasyente na 18 years, bata pa. Hindi daw nila i-required ang operasyon. Operasyon. Kasi po, pagka inoperahan daw, ay manghihina lang. Yata. At saka yung ano daw niya, yung isang matris niya, hindi nagpapangsyon. Kumbaga, baliwala lang. Close yun. Oo. Oo. Kaya doon na kami naliwanagan. Kasi ang iniisip ko kasi nung sinabi niya, baka papaano doon. Pinaliwanag ng doktor na hindi ka makapamatay. Kailangan lang pag-vitamin, pag halimbawa, gusto mo na ng pamilya, magpapaalaga ka sa ubigay para magbuntis ka. Opo. Maayos yung baby. Ngayon, lumabas na, yung pamangkin ko nandun lang sa labas, may nasikaso. Tinawagan namin kasi ngayon ang sabi ng doktor. Opo. Parang hindi rin kami komportable sa amin. Sabi naman ng pamangkin ko nung pumunta na rin, ano sabi tiyo? Eh wala daw namang problema ito. Hindi daw naman kailangan opera. Sabi naman ng pamangkin ko, ha? Tara nga, punta natin ulit. Ay sila na lang dalawa pumunta doon. Oo. Eh, tinanong uli ni Beverly yung doktor, dalawang doktor ang pinagtanungan. Oo. Kung ito po ba'y nakita ninyo ng maayos lahat ng mga record? Sabi naman ng doktor, tiningnan na namin lahat yan. Hindi talaga uupirahan yan at hindi nakakamatay ang ganyang naramdaman. Dahil yung isa raw, hindi naman nagpapangsyon. Okay. At saka, wala namang problema daw sa kanya. Kahit nga daw yung kidney niya, okay naman. Ayun pala. Okay, Tay. Mabalikan lang natin to make story short and then para maintindihan ng lahat. Ganun naman pala ang findings ng doktor dito. Bakit yung doktor at hospital na napuntahan ninyo katakot-takot na yung sinasabi, nararamdaman nyo gaano katakot o gaano ka trauma yung naramdaman ninyo nung unang mga check-up ninyo. Di ba? Kasi unang kita natin, umiiyak si tatay sa problema. Sa totoo lang po, bago kami pumunta rito, halos mamatay-matay kami sa kaiisip kung ano ba. Opo. Di ba? At nasabi nyo pa sa akin tayo na nabenta mo na lahat yung property mo. Sa gastos nyo po. tinitirahan na lang namin. Oo, buti hindi pa nabinta. Eh kung nabinta, wala na kami ubiyan. Oo. Ngayon po, yung sinabi niya doon, pero yung ginagalang ko yung Yes. doktor dahil Okay. doktor yun. Pero ang hindi ko lang po maintindihan, kung tinawag na yung specialista, bakit gano'n siya? Ayan. So, yun tayo. Okay na yun tayo. At least, ang nangyari sa inyo para maging aral din sa ating mga tagapanood, mga kababayan. Ito yung sinasabi nila or ito yung kasabihan, especially sa mga ganitong case, kailangan po lagi natin ng second option. Huwag tayo agad-agad. So, halimbawa, doon nga, di ba? Oh. So, very thankful tayo kasi nagkaroon tayo ng second option dito. Thankful tayo kasi nakarating po kayo dito na yun naman pala. Kasi kung patuloy tayo na yun lang yung pagkakaintindi, pagkakaunawa nyo sa kanyang sakit, sa kanyang problema, lalo tayong tinatalo ng depression, pagod, problema, takot, di ba? O kasi yung asawa ko, develop ko naman. Oo. So ngayon, kumusta pakiramdam ni tatay? Okay po. Malakas na Parang kumain. nabunutan po ako ng tinig. Yeah. Sabi ko, salamat sa Diyos. Kasi ang iniisip ko, kabata pa naman ako. Mm-mm. Kung halimbawa, aman, yung totoo ang sinasabi ng doktor. Kaya sabi ko, Lord, kung sakasakali, totoo man ang sinasabi ng doktor doon sa probinsya, sana naman po maghimala kayo. Sabi ko, Yun. Walang imposible kay God. baguhin mo naman sana. Sabi ko, yun naman din ang Opo. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Gaya ng aking sinabi, si tatay at si Rochelle ay nakilala natin from Leyte. First meet natin, umiiyak sa problema. Naramdaman ko na ang laki ng problema. Pero una, yun, nakikita nyo po kung mapanood nyo yung mga upload namin na
sinamahan din ni Mami Rochelle sa PGH, pero after one day ay napanood ng kanyang pamangkin, yung upload videos natin na nagkataon na dito nagtatrabaho sa Tala. So meaning tay, yung pamangkin nyo na yun, hindi kayo regular nagkakausap. Kasi kung hindi pa niya napanood yung video nyo, hindi niya alam na may problema kayo. Yung nanay niya talaga close ko Oo. sa probinsya kasi Oo. balik-balikan na ito. Opo. Yan si Beverly, minsan lang na uwi. Yes. Pero nabalitaan ko na nasa Tala. Oo. So may alam na kayo. Pero nahihiya naman po. Hindi nyo lang alam. Nahihiya naman po ako na sabihin na kasi nga, pinansyal ko. Opo. At least ngayon tayo naliwanagan na. Okay na. Thanks to God. No? Ganun po talaga ang buhay. Kaya na sinabi ko nung umpisa, hindi ibibigay ni God ang bagay na to kung hindi natin kayang lutasin. At isa pa, hanggat tayo nagtitiwala, maging matatag lang tayo parati. Okay? So, si Rochelle naman. Rochelle, bakit mahilig kayo magsombrero talaga? Ha? Hindi na, hiningi lang namin doon sa Ah. kasi nung papunta kami dito, Daddy Frankie, sabi ng anak ko na lalaki doon, magsombrero kayo at malamig sa bus. Mm-mm. Kasi aircon na. Oo. Yun, binigyan kami tigil. Ganda ni Rochelle. Rochelle, pwede ba tanggalin mo muna yung sombrero? Ayan. Para hindi ka makalbo. Mahilig din ako magsombrero. Nakalbo tuloy ako. Okay? Yun mga kababayan, very masaya ako. Kasi nung una kong na-meet talaga, iyak, lungkot, kahit kinakausap ko sila, kinukomport natin sila, talagang malalim yung hugot nila lagi, yung bigat na dinadala nila. Pero ngayon masaya ako kasi bungis-ngis na si Rochelle. Sige, isang ngiti pa Rochelle. Labas gilagid. Maraming mapanood, marami na nakakilala sa'yo. Sira yung ipin. Ha? Sira yung ipin. Maayos yan. Ang importante, healthy tayo. Okay? Rochelle, tatanungin kita ngayon. Kumusta na pakiramdam ni Rochelle? Masaya na. Very good. Kumusta naman ang Mami Rochelle nung wala ako? Kumusta? Inalagaan ba niya kayo dito? Thank you, ha? So, ngayon tayo, ano po ang plano nyo ngayon? Na nalaman nyo na, okay na, ano yung findings? Paano nila kayo inassist sa Tala? Anong gagawin nyo? Babalik pa kayo sa Tala? Sabi ko, hindi na lang. Hindi na. Dahil wala naman daw problema yan. Sabi, pinaliwanag din sa akin ng pamangkin ko, na sabi ng pamangkin ko, Tiyo, huwag ka nang mag-alala, tanggalin mo na yung mga, stress. Dahil, sabi nga, hindi raw nakakamatay. Opo. Yun lang naman talaga ang gusto kong marinig, na hindi nakakamatay. Ay, about sa kidney niya, ano nga pala yung sabi din? Okay rin daw. Yun pala bakit ganun talaga parang nasindak-sindak pa kayo doon? Parang nagtatampo nga din po ako sa doktor doon. Oo. Okay, huwag na natin banggitin yun para hindi tayo makasakit, no? Ang pinaka-importante, pinagkaloob ni God na tayo naliwanagan at kasi mahirap po yung namumuhay tayo na hindi natin alam yung totoong karamdaman natin. Hindi na kami makatulog na maayos. Oo. Bakit tayo? Sinabi nila hanggang 3 months, isang buwan na lang, parang ganon? Hindi po kasi pagka hindi daw nakagapan, cancer. Kakaroon po ng mga bukol-bukol sa loob hanggang sa labas. Oo. Nakakatakot. O kaya natakot ka. Sabi ko kailangan talaga makahanap tayo ng pamasahe para makahanap din tayo ng tutulong. Mm. So, pero ganun pa man tayo, yung ganyan, dalawa yung ovary, tama? Dalawa yung matres. Dalawa yung matres na which is patay yung isa. Pero tama yung sinabi ng doktor sa inyo, pag darating na siya sa point na magpapamilya na, hindi pwedeng suksok lang ng suksok. Kailangan may check up before you start. Kasi po, may kaibigan po ako na ang asawa niya naging ganyan din. At ito pa, hindi nila alam na ganun. May dalawa yung matres niya. Na-notify na lang nila nung nag-asawa and then nabuntis. Pagka check up, nabuntis, doon na-notify na dalawa yung matres. Although nanganak din ng normal, naging cesarean. Nanganak din na ayos until now, awa ng Diyos, malusog sila mag-ina. Pero nung time na yun, naging magastos at naging dumaan din sa alanganin. Kaya ngayon, alam nyo na, maging maingat ka na, no, Rochelle? Tama yung sinabi ng doktor. Kasi kahit sa mga iba talaga, lalo na yung mga mayayaman, tayo lang talaga, siyempre mahirap. Sa mga mayayaman, bago sila mag-start, mag-family,
sinicheck mo na, lalaki, babae, bago sila mag-start, kung gusto na nila magkaanak, nagpapacheck both para yung magiging anak nila is healthy. Although sa hirap ng buhay, hindi natin natutupad yan sa mga mayayaman lang. Although ikaw, alam mo na na may ganun kang problema bago tayo pumasok, is magpa-check up. Na? Para yung magiging anak ninyo is magiging healthy. Okay? Yun ang purpose doon at hindi ka rin malagay sa alanganin. Kailan ka ba mag-asawa? Joke lang mga kababayan. Pinapatawa ko lang sila. Si tatay agad ang ano. Oo, kailangan mag-aral, no? Okay. So sa ngayon tayo, babalik po tayo sa Pangasinan? Opo. Okay. Kasi, sabi nito, hindi na tayo sumabay siguro Pangasinan para doon na lang muna din siya. Mm-mm. After Pangasinan, balik kayo ng Leyte? Ang ano niya, balak niya magtrabaho. Papasok daw siya doon sa Chowking. Ay, very good. Nang biyanan ng asawa. Oo. Yun daw ang sabi sa kanya. Gusto daw niya papasok siya doon. Sa Dagupan lang. Oo, sa Dagupan. Okay yan. Hanapin mo yung kapalaran mo. At syempre, anak, tatandaan mo tong payo ko. Saan ka man maroroon, ano man ang gusto mong gawin, go. At higit sa lahat, lagi kang magdarasal. Ha? Hanapin mo yung kapalaran mo. Go! Huwag kayong matakot. Ha? Para maging masaya. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, naging maayos, naging maliwanag. At salamat na lang po talaga sa mga kababayan natin nagsishare ng video. Alam niyo po, kaya po napunta sila sa tala dahil sa pag-share ninyo ng videos natin, napanood ng kamag-anak na nandito pala sila. Which is hindi sila ganoon ka aware sa problema ng kanilang tito, pero sa pamamagitan ng pag-share ng mga videos is nakatulong tayo, no? Nawalan na bunutan daw ng tinig. Kaya maraming salamat. At syempre, thank you kay Mami Rochelle sa pag-assist sa kanila. Mami? Yes po, ayun. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Yun, share lang po talaga para makatulong pa po tayo sa ating mga kapwa. Kay Rochelle, yun, sinabi ko sa kanya, at least wala na siyang dinadala. Naging okay na sa kanya. Yung binigay, yung inano ng doktor sa kanya. Kahit si tatay, talagang sobrang thank God siya. Dahil kahit pa paano nabunutin sila. Opo, mahirap yung ganon, may iniisip na problema. Okay? Ano po, Daddy Frankie, kapasalamat po kay tatay doon sa mga dang. Oo. At saka po kay Sir Kaningat. Oo. Kay Rick Aningat. Kay Rick Aningat. Opo. At saka sa team ng Daddy Frankie. Yes. Thank you kay Sir Rick Aningat kasi siya talaga yung nagsabi rin sa akin na Daddy Frankie, mayroon doon sa mga tito ko na ba pwede tignan mo sila. Sabi ko, sige. Kaya thank you sa'yo, Sir Rick Aningat. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Nakatulong na naman tayo sa inyong tulong at suporta. At syempre mga kababayan, sa ating mga supporters na OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming salamat. No? So okay, alis tayo. Na-enjoy nyo ba yung... Para lang kayo nagbakasyon dito sa Makati. Dapat nag-shopping, window shopping kayo. No? Siyempre magtatrabaho si Rochelle. Paano magtatrabaho kung walang pambiling uniform, damit? May dala ka bang damit marami? Wala. Sige, bigyan pa rin natin si Rochelle ng mga kababayan. Panimula niya, no? Rochelle, another 5,000. Aha? Pang ano mo yan, pag nag-apply. Opo. Hangad ko ang iyong tagumpay. Ingatan mo sarili mo. Kasama mo si God dapat parati sa bawat pangarap mo, ha? Wag nating gagawing option ang Panginoon. Gawin natin priority nangunguna sa buhay natin. Pag yun ang ginawa natin, lahat ay magiging makabuluhan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kababayan. Dahil isang pamilya ang naliwanagan at naniniwala talaga ako sa lahat ng aspeto sa ating buhay, hindi tayo pababayaan. Maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Thank you po. Abangan nyo na lang mga kababayan, pabiyahe po kami ngayon. Let's go! Yes.